Isang pinagpalang umaga pong muli po sa atin pong lahat. At kagaya po ng madalas ko pong kinagawian po sa umpisa po ng lahat po ng aking kapahayagan, ay palagi ko pong sasabihin po sa inyo pong lahat na wala po akong ipinakikilala po na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong aba po na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng ating banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula po sa ating banal na Espiritu Santo, sa atin pong Diyos na kataas-taasan pong totoo po. At ayun nga po, sa pagpapatuloy po nung naiwan ko pong salaysay nung kabila pa pong linggo, sa pagbabalik tanaw po upang masundan po natin yung naiwan kong kapahayagan. Ayun nga po, ang ating mahal na Birheng Maria ay buong-buo na po ang desisyon po sa loob niya. At siya po'y tuluyan pong nahulog po ang loob po kay Jose. At si Jose nga po ay ang dating danika noong umpisa ng mundo, ang pinakamalapit na anghel sa ating mahal na Birheng Maria, na sa kapanahunan naman po tumubo po bilang si Jose po ang nagsilbi pong tungkod ng ating mahal na Birhen. At ang dalawa nga po ay nagkaibigan. At dahil nga po si Jose po ay nalagay po sa isang sitwasyon na nais niyang labasan at takasan, dahil nga po si Jose po ay naikasal po sa isa pong babae na una pong minahal po niya, subalit ang kanila pong kasal ay komplikado nga po, dahil nga po ito pong si Jose ay ayon po kay Jose po at sa ating banal na Espiritu Santo, yun nga daw pong ipinagbuntis po ng unang babaeng minahal ni Jose ay hindi po si Jose po ang ama. Yan po ang dahilan kaya ganun na lamang po ang pagnanais po ni Jose na makalaya po sa kanyang unang pag-ibig. At doon naman po nga niya nakatagpo po ang ating mahal na Birheng Maria. At dahil nga po ang magulang po ng ating mahal na Birheng Maria, ang kanya pong kinikilalang magulang po ay mahigpit at medyo may pagka-istrikta, si Jose po ay hindi po masyado pong gusto po ng kanya pong ina. At nung nagtangka po ang ating mahal na Birhen na ipagtapat sa kanyang ina ang katotohanan na ang plano po nila ni Jose ay magpakasal nga, ay hayagan po. Hindi pa man po na ipagtatapat ng ating mahal na Birhen, ay halatang halata po, matindi po ang pagtutol po ng ina ng mahal na Birhen kay Jose po. At yun po ang naging dahilan po kaya ang ating mahal na Birhen po ay sumang-ayon nga po sa naging plano po ni Jose. Ang sila pong dalawa ay pansamantala pong lumayo, dahil nga po naging napakalamig na ng pagtanggap ng ina po ng mahal na Birheng Maria kay Jose, ay ang atin pong mahal na Birhen ay labis po ang pangamba na baka po sa ikalawang pagkakataon po ay malayo po siya sa lalaking pinakamamahal po niya. Kaya po nagdesisyon po ang ating mahal na Birhen na sumama po kay Jose doon po sa malayo pong lupain po. Pero bago po nangyari po yun, ang ating pong mahal na Birheng Maria ay nagpasya na si Jose po ay iuwi po doon po sa kanilang baryo, upang doon nga po ay lihim po niyang minasdan ang halos ang angkan po niya, ang kanya pong mga kapatid, ang kanyang ama't ina, ang kanya pong mga pamangkin po. Parang lihim po niyang minasdan, dahil nga po alam po niya na hindi magtatagal siya po ay mawawalay sa mga ito. Kaya po bagamat nandun po ang kaligayahan ng ating mahal na Birheng Maria, dahil makakasama na po niya ang lalaking pinakamamahal niya, dun po sa puso po niya ay mayroon po
pong malalim pong kalungkutan. At dahil nga po, ito po yung kauna-unahang pagkakataon na ang ating mahal na Birhen ay may ipinakilala sa lugar nila na isang lalaki. Ito pong si Jose po ay dumaan po sa matindi rin pong screening po. Siya po ay inosyoso din po ng mga matatanda po sa baryo, at lihim po sa ating mahal na Birhen Maria ay si Jose po ay lihim na kinausap po ng mga matatanda po dun sa baryo na nakasubaybay po sa paglaki po at pagdadalaga po ng ating mahal na Birhen. Si Jose po ay kinausap po ng isa sa kanila, ay sinabi po nila kay Jose na ang babaeng yan ay hindi siya pangkaraniwan. Parang one-on-one po, gaano mo ba siya kayang panindigan kung sakali, dahil nga po ang ating mahal na Birhen Maria ay wala pong kamalay-malay na siya pala'y nag-iisa, wala siyang kauri. So, yung lalaki po, si Jose po ay parang kinausap po ng puso sa puso, hindi natin siya kauri. Hanggang saan mo siya kayang mahalin, alagaan at panindigan. At dahil nga po, lanta din naman kay Jose ang katotohanan po na ang babaeng kanyang minamahal po ay hindi na po niya kauri. Siya po ay nagbitaw po ng isang pangako po sa mga nakakatanda po sa nayon, na ayon po sa kanya, ang kanyang hangarin po sa ating mahal na Birhen Maria ay talaga pong tapat at tunay. At yun po ang naging dahilan kaya po yung pong kahit papano po ang kinikilala pong ama po ng ating mahal na Birhen Maria ay nagkaroon po ng kapanatagan. Ang buhay po ng ating mahal na Birhen ay lubha pong nakakahabag, dahil wala po siyang kamalay-malay na siya po ay palakad-lakad, pero ang tingin po ng lahat sa kanya, siya ay hindi po ordinaryo, siya po ay kakaiba. Saan ba siya nanggaling? So ang ating pong mahal na Birhen ay walang kamalay-malay, na ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay questionable po kung ano po ang kanya pong pinagmulan. At doon nga po, nung huling araw po na si Jose po at si Maria ay bumalik na po sa syudad, inihanda na po nila po ang lahat. At doon nga po ay tuluyan na po ang ating mahal na Birhen Maria po ay nagpasya pong magpakalayo-layo po, pansamantala po, sa piling po ng kinagisnan po niyang pamilya upang makipagsapalaran po at isugal po ang lahat-lahat sa kanya, para po sa inaakala po niya ang lalaking makakasama na po niya habang buhay, ang lalaking minahal po niya ng halos higit pa po sa kanya pong buhay. At dahil ang ating nga pong mahal na Birhen Maria ay nakalimot at siya ang nawawalang nag-iisang reyna ng ating Haring Hesukristo, ng ating Diyos Ama, habang nagaganap po ang pagpaplano ng dalawang lumayo ng malayong malayo, may lihim na lihim pong walang kamalay-malay ang ating mahal na Birhen Maria, na ang Espiritu po ng ating Diyos Ama ay halos durog na durog po nung mga oras pong yon. Wala na naman po tayong oras. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Paalam at mabuhay po tayo pong lahat. Sa susunod po, mas nakakaabang-abang po